Sa mga oras na ito, makikita si Changsik na bumabagsak patungo sa isang portal at dito ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. Habang sinusuri niya ang paligid, nakita niya ang isang tumpok ng mga tao, at ang ilan sa kanila ay patuloy na umiiyak, hinahanap ang kanilang mga kapamilya, kapatid, kapuso, at mga ka-A to Z. Habang nanlulumo siya sa mga nasasaksihan niyang ito, bigla namang yumanig ang kanilang kinatatayuan. Dito niya napagtanto na ang lugar pala na kanilang tinutuntungan ay isang napakalaking kamay, at sa sandaling iyon ay sinisimulan na nitong ikulong sila sa loob ng kanyang kamay. Dahil dito, dali-dali siyang tumakbo palabas upang iligtas ang kanyang sarili. Matapos makatalon mula sa higanteng kamay na iyon, nakita niya kung paanong ang isang higanteng nilalang ay nagsimulang ailapit ang mga tao na nasa loob ng kanyang palad at pagkatapos ay sinimulang kainin ang lahat ng mga taong iyon. Sa pagkakita nito, natulala na lamang si Changsik, iniisip kung anong klaseng nilalang ang nasa harapan niya ngayon. Habang ginagawa niya ito, may isang portal na muling nagbukas, at mula sa loob ng portal na ito ay muling lumaglag ang napakaraming tao. Habang iniisip ni Changsik kung ano ang kanyang magagawa para tulungan ang mga taong ito, nakita rin niya na nalaglag din mula sa portal ang isang hunter na nakilala nila noon sa Japan. Sa sandaling iyon, tulad ni Changsik, naguguluhan din si Hunter Tezuka kung anong klaseng lugar ito. Habang iniisip niya ito, narinig niyang tinatawag siya ni Changsik mula sa ibaba. Sinasabihan siya na umalis na sa lugar na iyon dahil kung hindi, magiging merienda siya ng higanteng halimaw na nasa harapan nila. Sa pagkarinig nito, nag-alinlangan si Tezuka, iniisip na kung aalis siya doon ay may iwan ang mga taong kasama niya. Dahil dito, nagpasya siyang labanan ang higanteng halimaw, at kasunod nito, makikita siyang sumugod upang atakihin ang higanti sa kanyang harapan. Ginamit niya ang kanyang kakayahang Heavenly Lightning at matapos pakawalan ang atakeng iyon ay agad itong tumama sa mukha ng Titan, ngunit wala itong naging epekto sa higanteng nilalang na ito. Sa pagkakita naman na walang silbi ang kanyang atake, napamura na lamang si Tezuka at napagtanto niyang malapit na siyang maging lamang tiyan ng halimaw na iyon. Ngunit bago pa siya tuluyang makain ng Titan, biglang lumabas ang mga kadena. Ginamit pala ni Daesung ang kanyang kakayahang Crimson Flaming Chains. Sa paggawa nito, agad na pumulupot ang mga kadena sa kamay ng Titan at pinipigilan itong kainin ang mga taong hawak nito, kasama na si Tezuka. Habang pilit namang kumikawala ang Titan mula sa mga cadenang ito, lalo lamang humihigpit ang kadena, at nasusunog pa nga ang kanyang kamay dahil sa kakayahan ng mga cadenang ito na sumunog sa anumang madikitan nito. Samantala, si Daesung ay nakangiting sinabi sa Titan na itigil na nito ang pagkain ng sobra dahil ito na ang magiging huling hapunan nito. Kasunod nito, lumitaw mula sa likuran ni Daesung ang kanyang 3 apostles na handa nang makipaglaban. Sa panig naman ng Titan, makikita rin na lumabas ang kanyang mga apostles upang pigilan ang grupo ni Daesung sa kanilang ginagawa sa kanilang Panginoon. Sa sandaling iyon, inutusan na ng pinuno ng mga apostles ng Titan ang kanyang mga kasamahan na paslangin ang grupo ni Daesung. Dali-dali namang sumugod ang 2 apostles, ngunit bago pa sila makalapit kay Daesung, agad silang napigilan ni Dong Chol, at agad na sinapak niya ang lalaking apostle sa mukha. Matapos tumalsik palayo ang apostle na iyon, galit namang sumugod ang babaeng apostle at ginamit ang kanyang breath attack patungo kay Dong Chol. Ngunit bago pa ito tumama ay pinigilan ito ni Cho yung gamit ang kanyang Twin Dagger Arts. Sa paggawa niya nito, matagumpay niyang napigilan ang paparating na atake. Habang pinagmamasdan niya ang umataking apostle, makikita din na sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang malaking mata na una nang nakalaban noon ni Daesung. Kasunod nito, lumitaw pa ang ilan pang mga mata sa paligid, na pinalilibutan si Cho Yung. Matapos niyang gawin iyon, sinabi ng apostle na ito, na ang kanyang bagong mata ay ibinigay mismo ng kanilang Titan God, kaya gagamitin niya ang mga matang ito upang maranasan ng grupo ni Daesung ang pagpapahirap na gaya ng sa impyerno. Ngunit matapos niyang sabihin ito, biglang lumitaw sa kanyang likuran ang nakakakilabot na itsura ni Chucky, na tinatanong siya kung ano ang handa niyang ailay para sa kanya. Sa pagkarinig nito, naguluhan ang apostle sa nangyayari, ngunit bago pa siya makagawa ng anumang pagdepensa,
bigla namang tumalon patungo sa kanya si Chucky at sinimulang saksakin ng paulit-ulit ang kanyang ulo. Kasunod nito, maririnig ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng apostle na ito dahil hindi niya magawang maalis si Chucky mula sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita na nakuha na ni Chucky ang mata ng apostle, at sinabi pa nga niya na mukhang masarap kainin ang matang ito. Matapos masaksihan ang nagawa ng kanyang alagad, sinabi ni Soyeon na napakamalas ng kalaban niyang ito dahil ang kanyang mga psychic attacks ay hindi gumagana laban sa kanila. Samantala, nang makita ng Titan na mukhang natatalo na ang kanyang mga apostles, galit niyang sinabi kay Daesung na sinisira niya ang oras ng kanyang paglamon, kaya dahil dito ay sinabi niya na kukunin niya ang buhay ni Daesung bilang kabayaran. Sa pagkarinig nito, tuluyan ng ginamit ni Daesung ang kanyang tinatagong lakas, at sa paggawa nito ay pumasok siya sa kanyang demon god form. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan at dumami pa ang mga Cade ng kaya niyang ipalabas, na ngayon ay pinuluputan na ang buong katawan ng Titan. Matapos gawin ito sa Titan, ngumiti si Daesung at sinabihan ang Titan na subukan siyang patayin siya kung kaya niya. Sa pagkakaalam naman na dahado siya sa labang ito, muli niyang tinawag pabalik ang kanyang mga alagad. Sa Earth naman, makikita ang mga halimaw na alagad ng Titan na kasalukuyang inaatake ang isang babae, ngunit bago pa nito tuluyang mapatay ang babaeng ito, narinig nila ang pagtawag ng kanilang Titan God. Dahil dito, hindi na sila nagdalawang isip at agad na itinigil ang kanilang ginagawa at tumalon pabalik sa portal na kanilang pinanggalingan. Nang makita ng babae ang pag-alis ng mga halimaw, naiyak siya sa tuwa dahil nakaligtas siya sa matinding sakuna. Samantala, ang ibang mga hunters na nakakita sa pag-atres ng mga halimaw ay nagsabing huwag hayaang makatakas ang mga ito at patuloy na inatake. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap na pigilan ang mga halimaw, nagawa pa rin nilang makabalik sa portal. Kaya't napatanong na lamang si Haren kung ano ang nangyayari at bakit bigla na lang tumakas ang mga halimaw pabalik sa mga gate. Sa lugar naman ni Daesung, makikita ang mga taong dinala ng Titan na ngayon ay nag-iiyakan dahil sa matinding takot, habang ang ilan ay umiiyak sa pagkawala ng kanilang mga kapamilya. Nang makita ni Daesung ang pagdadalamati nila, agad niyang tinawag ang kanyang mga alagad. Kasunod nito ay makikitang lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang mga undead soldiers na nagsimulang magtipon sa paligid ng mga nabubuhay pang tao. Kasunod nito, inutusan sila ni Daesung na dalhin palabas ng gate ang mga tao. Ngunit habang ginagawa ito ng kanyang mga alagad, nagsimulang matakot ang ilang mga tao at iniisip na muli silang hinuhuli ng mga halimaw. Habang nangyayari ito, lumapit sina Changsik at Tezuka kay Daesung. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tezuka na utang niya ang kanyang buhay kay Daesung, kaya't muli siyang nagpapasalamat sa pagliligtas nito. Habang nag-uusap sila, nakaramdam si Daesung ng pagbabago sa kanyang katawan, kasabay nito ang mga Cade ng nakatali sa Titan ay nagsisimulang maputol, dahil nagwawala na ang Titan. Dahil dito, nagmamadaling sinabi ni Daesung na wala ng oras para sa ganitong klaseng pag-uusap at inutusan niya sila na ilikas ang lahat ng tao sa lugar. Nang marinig ni Tezuka ang utos, ay sinabi niyang magiging imposible na mailigtas ang lahat ng tao sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang tanging naging tugon ni Daesung ay gusto ding makauwi ng mga taong ito sa kanilang tirahan, at nakaka-relate siya sa nararamdaman nila, dahil ganito rin ang kanyang naramdaman nang una siyang mahulog sa impyerno. Kaya sinabi niya sa dalawa na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mailigtas ang lahat ng tao dito. Sandaling natahimik ang dalawa matapos marinig ang sinabi ni Daesung, ngunit kalaunan ay buong siglang sinabi ni Changsik na si Daesung na ang bahala sa higanteng halimaw, at sila na ang bahala sa pagliligtas ng mga tao. Pagkatapos sabihin ito, nagmamadaling tumakbo ang dalawa upang tulungan ang mga alagad ni Daesung na ilabas ang lahat ng tao sa gate. Samantala, inisip ni Daesung na kailangan niyang pigilan ang Titan na makatakas mula sa kanyang mga kadena. Ngunit habang iniisip niya ito, tiningnan siya ng masama ng Titan at sinabing hinding-hindi niya siya mapapatawad at bilang kabayaran sa kanyang pagiging pangahas ay lilipulin niya ang kanyang lahi. Matapos marinig ito, lumabas ang isang notification at binanggit dito na dahil sa kapangyarihan ng Titan,
nauubos ang kanyang demon god form at nasa 50% na lamang ang natitira. Binanggit din dito na kapag ang demon god form ay tuluyang naubos, matatapos na ang demon god transformation at magdudulot din ito ng matinding pinsala sa kanyang katawan at isipan. Kaya pinayuhan siya ng notification na i-release ang demon god transformation bago pa ito tuluyang makonsumo. Napamura si Daesung matapos mabasa ito, iniisip na may ganito palang kahinaan ang kanyang demon god transformation. Dahil sa nabasa niya, inutusan niya ang kanyang mga apostles na atakihin ang Titan. Hindi naman nagdalawang isip ang tatlo at sumugod, ngunit bago pa sila makalapit sa Titan, lumitaw ang babaeng apostle nito at sinubukang pigilan sila. Kasunod nito, sinabi ng apostle na ang lakas ng loob nilang atakihin ang kanilang Titan God. Bilang tugon, nagpakawala si Choyong ng kanyang sariling atake patungo sa babaeng bishop, ngunit sinabayan ito ng bishop ng sarili niyang atake. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Choyong ang kanyang demon god form extreme javelin at itinusok ang kanyang mga dagger sa lupa. Matapos gawin ito, lumitaw ang napakalaking matutulis na bagay na direktang patungo sa bishop. Hindi naman magpapatalo ang bishop at agad niyang inatake ang mga bagay na iyon upang pigilan si Choyong sa kanyang binabalak. Ngunit habang ginagawa niya ito, nakita niya ang refleksyon ni Choyong sa kanyang likuran, at mabilis siyang inatake hanggang mahati sa ilang piraso ang kanyang katawan. Habang unti-unting nawawalan ng hininga, sinabi ng bishop sa kanilang Titan God na tanggapin siya pabalik sa kanya. Kasunod nito, lumitaw ang isang bola ng liwanag mula sa naglahong katawan ng apostle at lumipad ito. Habang pinagmamasdan naman ni Choyong ang bola ng liwanag na iyon, nagtataka niyang tinanong ang kanyang sarili kung ano ang nangyari, dahil sa kanyang pagkakaalam ay tuluyan na niyang napaslang ang apostle na iyon. Matapos bumalik sa Titan ang espiritu ng apostle, napansin nilang lalo pang lumakas ang Titan. Kaya naisip ni Daesung na mukhang lumalakas ang bastardong ito kapag naaabsorb niya ang kanyang mga alagad. Sa kabilang banda, tuluyan na ring natalo ni Chucky ang isa pang apostle, at tulad ng nangyari sa babaeng apostle, hiniling din ito na tanggapin ang kanyang espiritu pabalik sa kanilang Titan God. Matapos bumalik, lalo pang lumakas ang Titan. Kasunod nito, lumabas ang isang notification na nagsasabing ang ikalawang apostle na si Choyong ay naubos na ang kanyang demon god form at natalo ang western bishop na si Karina. Binanggit din dito na ang unang apostle na si Soyeon ay naubos na rin ang kanyang demon god form at natalo ang eastern bishop. Sa huli, binanggit din nito na ang demon god form ni Daesung ay nasa 30% na lamang. Dahil sa notification na ito, nagalit si Daesung, iniisip kung bakit lalong lumalakas ang kalaban kahit natatalo nila ang mga apostles nito. Samantala, isinagawa na rin ni Dongchul ang kanyang ultimate attack patungo sa kanyang kalaban na bishop. At sa sandaling pipigilan sana siya ni Daesung dahil sa mga nangyari kanina, ay huli na ang lahat, dahil nakita niyang nagkaroon na ng malaking butas sa gitna ng katawan ng bishop, na tuluyang namatay at bumalik sa Titan. Kasunod nito ay muling lumabas ang isang notification, na nagsasabing ang ikatlong apostle ni Daesung ay naubos na rin ang kanyang demon god form upang talunin ang northern bishop, at ngayon ay 10% na lamang ang natitira sa kanyang demon god form. Napamura naman si Daesung sa mga nangyayaring ito, lalo na nang makita niyang lalo pang lumakas ang Titan. Ngunit kasabay nito, lumitaw naman sa harapan ng kanyang mga apostles ang mga reward sa pagkapaslang nila sa mga apostle ng Titan. Habang pinagmamasdan nila ito, muling nagpakita ang notification kay Daesung, sinasabing na absorb ng kanyang unang apostle ang laman na nagtataglay ng kapangyarihan ng Titan God, kaya't ang kanyang demon god transformation ay umangat patungo sa level 2 at bumalik na sa buong lakas nito. Sinundan pa ito ng balitang ang ikalawang apostle ay kumonsumo din ng laman ng Titan, kaya't umabot na sa level 3 ang demon god transformation ni Daesung at mas tumaas pa ang kapasidad ng kanyang kapangyarihan. Sa pakiramdam ng nag-uumapo na lakas na natanggap niya mula sa kanyang mga apostle, ngumiti si Daesung at sinabing ito ang dapat na tamang nangyayari. Habang natutuwa pa siya sa pagbabagong ito, muling lumabas ang notification, sinasabing ang ikatlong apostle ay kumonsumo din ng laman ng Titan,
kaya't ang kanyang Demon God transformation ay umangat patungong level 4 at nakapag-unlock ng isang unique skill mula sa impyerno, na tinatawag na Eternal Pain Hellfire at King's Judgment Demonic Slash. Dahil sa bagong lakas na taglay niya ngayon, inilabas ni Daesung ang kanyang demonic wings at lumipad patungo sa Titan. Sa sandali ng kanilang paghaharap, hindi makapaniwala ang Titan at tinanong si Daesung kung siya ba talaga ang Demon God ng impyerno. Galit namang tinanong ni Daesung ang bastardong ito, kung ano ba ang akala niya sa kanya noong una silang magkita. Nang makita ng Titan ang galit na ekspresyon ni Daesung, sinubukan niyang pakalmayan ito. At sinabi na pareho sila ng kapalaran, dahil siya ay nagtataglay ng kapangyarihan ng kaguluhan at pagkawasak ng mga bituin, habang si Daesung naman, bilang Demon God, ay kumakatawan sa restraint at retribution. Idinagdag pa ng Titan na ang kalangitan mismo ang nagdisenyo ng kanilang kapalaran na ito. Nagtataka namang tinanong ni Daesung kung ano ang ibig sabihin ng Titan. Ipinaliwanag ng Titan na silang dalawa ay mga divine beings na hindi maaaring magsama sa isang dimensyon, dahil kung pagsasamahin nila ang kanilang kapangyarihan ay magagawa nilang sakupin ang hindi mabilang na mga bituin sa iba't ibang dimensyon. Habang iniisip ni Daesung ang mga sinabi ng Titan, narinig niyang tinawag siya ni Changsik at sinabing nagawa na nilang mailikas ang lahat ng mga tao sa lugar. Natuwa si Daesung sa balitang ito at sinabing umalis na rin siya dahil magiging sagabal lamang siya kung mananatili pa siya doon. Kasunod nito, itinuon ni Daesung ang kanyang pansin patungo sa Titan, at sinabi dito na dahil nagsabi na ito ng mga masasamang pangitain, oras na para siya naman ang mamatay. Abangan ang susunod na kabanata, dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.